the free access to God, tenancy of the garden, and incurred the curses for breaking covenant. Yan po yung sinabi ng Hosea chapter 6 verse 7. So, dahil yung lesson na to, ito yung effect. Ano nangyari nung nagkasala si Eva at si Adan? Siyempre, yung unang nangyari, yung privilege nila na nasa Garden of Eden, parang may tenancy contract siya dun eh. Lifetime. Diba? Kiss na, kiss. Lifetime ng tenancy contract. Tinawag-tawag mo. Sharon, ha? So, anong nangyari? Nung nagkasala siya, nawala yung tenancy niya. No? Yung contract niya, wala. Inal-and-void kagad ng God. Diba? Tapos, sabi ganon, incurred curses for breaking the covenant. Diba? Kinurse ng God yung dalawa, yung si serpent, si Eva, at saka si Adan, kinurse. Pati yung ground, kinurse. Diba? So, yun po yung nangyari. Now, icebreaker natin. If you think that there is no good effect of sin, why people continue to commit sin or disobey God? Diba? No good, diba? No good effect siya. Pero bakit maraming tao nagpapatuloy na nagkakasala? Sino gusto sumagot? Aster Jane, yan. Sige po, as per human nature, madali po kaya na mabuhay sa pagkakasala at mahirap po mag-obey. Mas madaling magkasala. Di ba po, kapag yung pinafollow po natin yung standard ng world, hindi natin miningir yung life natin sa standard ng Panginoon, everything will be easy in our life. Kaya nga po sinasabi na, pag wala po tayong pagsubok sa ating buhay, mas parang dapat magtaka tayo bakit wala tayong pagsubok, or siguro iisipin naman natin on the other way around na bakit yung mga challenges sa buhay mo, or siguro hindi mo alam na nagkakasala ka, hindi mo alam na yung buhay mo pala, you're living in sin. Yes. So dahil sa nature na sinful, no? Mas madaling magkasala. Sino ba yung gusto sumagot? Ayan, meron pa kapalit niya. Sige. Ayun po, para sa akin po mas dahil po sa pride po ng mga tao. And dahil po doon, nag-continue po ng defensive yung mga tao. Tsaka ayaw nilang sundin yung God dahil ang akala nila na mas tama sila or mas kaya nila na nawala ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya nag-continue yung mga tao. So ayan, pride, or they want to be independent, no, from God. Sino ba yung kanyang task? Pari Aris. Yan. Pero bukod sa human nature tsaka sa free will natin, it's just about kung sa limitations ng pag-surrender namin sa Lord. Pagka total ka nag-surrender kay Lord, parang ina-acknowledge mo yung power niya sa buhay mo para ma-overcome mo siya. Pero kapag limited lang siya, parang feeling mo hindi ka lang kabayaran nila lahat sa'yo. So parang gano'n, so magkano ka, magkukumit ka pa rin ng sin. So dapat talaga, it's about total surrender, talagang bigay mo sa Lord sa lahat para wala na siyang kuwang para dun sa sin. Yan, total surrender. Maganda yun. Hindi ko... Ayan. Gusto ko lang kayo sa pinaka-first topic natin kanina. Para sa akin, yung kasalanan talaga, it satisfies. It satisfies the lust of the flesh, lust of the eyes, saka yung pride of life. Itong tatlo na to, it will drive you to sin because you want pleasure, you want satisfaction, you want maayos, yung madali ang buhay. So you succumb to doing sin, which is out of standard sa panuntunan ng Panginoon. Yan. Nice to my... You go down. I think as Christians po, we are very much well versed on how the Lord will forgive us. Yung forgiveness, we're so focused on that and we are well aware. I think yung kulang natin is the realization of the impact and seriousness of the consequences. Na kapag
nag-commit ka ng sin, yes, you will be forgiven, but the consequences impacts not only yourself and your relationship with God, but also with everyone around you, including your family. Yan, oo. So, dahil doon, yan yung topic natin, the effects of sin. Yan. So, number one, sabi dito, ano isang nangyari doon sa first couple, si Adam and Eve? Enmity between God and man. Sabi po ng Romans chapter 5, 10 to 11, if when we were enemies, we were reconciled to God. So, alam ng Diyos, yung naging kasalanan ay isang pakikipag-away. Enemies kasi pakikipag-away yun. Para nakipag-away ka sa Lord, di ba? Nung sumuway tayo, di ba? Nung sumuway si Eva at si Adan, parang nakipag-away sila sa Panginoon at nakipag-ayon siya kay Satan. Parang ganun. Parang nagkabaliktad. Subalit sabi ganun, we were reconciled to God through the death of His Son, si Jesus Christ. Much more having been reconciled, we shall be saved, but by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. So, ibig sabihin, ang solusyon dito sa naging effect, di ba? Ano naging effect? Napahiwalay, naging kaaway ng tao ang Diyos. Ano ang naging solusyon? Reconciliation na ibinigay ni Jesus Christ. Para ibalik, i-reconnect tayo, i-restore ang ating relationship. Yan. Pakibasa itong Genesis 3, 8 to 10. Yan. Nakalina na tayo. Yan. Sister Maki. Genesis 3, verses 8 to 10. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." Ito, very simple illustration. Kapag nagkasala ang tao, ano yung sinasabi ng Genesis 3, 8 to 10? Nagtatago siya. Kaya pag meron ng hindi umaaten, nagtatago yun. Hindi naman natin nilalahat, pero yun ang tendency natin, di ba? Minsan ayaw mo umaten. Ayaw mong makita. Ayaw mong ma-encounter yung mga Christian. Kasi may tinatago ka eh. Di ba? Kasi yun yung very simple na illustration ng God. Nung nagkasala sila, Eva at Adan, meron silang meeting place eh. Pumunta rin ng God. Sa meeting place nila. Wala yung dalawa. Kaya sabi ng God, "Where are you, Adam?" Adam. Hindi nagsalita siya dahil alam niya nakikita siya ng God. Di ba? Kala niya makakatago siya. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka makakatago. Makakatago. Hindi ka makakatago. Kaya may question tayo dito, sabi niya lang, as a Christian, give some ways to bring back our good relationship with God closer than ever. Nung na-born again tayo, ano yung mga ginawa mo na parang ibalik mo sa dati yung relasyon natin sa Diyos? Kasi dapat may gagawin tayo eh. Kasi napahiwalay tayo, naging kaaway natin ang God. Pero na-born again ka na, kinonect ka na uli ni Jesus Christ. Ano ngayon ang gagawin mo? Paano ma-restore uli yung ano mo? Sister Jesna, yan. Kagaya po yung sinabi din po ni David sa Psalms 51:11. Sabi niya, una, sinabi niya po sa 10, "Ilighan niyo po akong busilak na puso, O Diyos. Bigyan niyo po ako ng bagong espiritu na tapat." Verse 11 po, Wag mo akong itaboy palayo sa inyong piling. Sa at ang inyong banal na espiritu. Akin ay huwag niyong sa akin gawin. Di ba? Ka-pressure ako. Joke lang. Di ba kasi nga po, di ba? Ano po yung dapat natin gawin? Kasi nga po, hindi naman po limit sa kaalaman natin. Kaalaman po ninyo dati. Napaka open book. Lagi akong yung buhay ko, everything masyado akong open.
So, as a Christian, syempre, hindi po ako exempted na may pinagdaan. Para may pinagdaan na po ako na challenges for the past 2 years. So, alam niyo yan, paano po yun may balik? Alam mo, lagi pumapasok sa akin yung prayer, di ba? Panalangin palagi sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Wala akong pinagsabihan. Kaya ako sinasabihan ng ate ko. Mas mainam ang relationship. Pero, paano po yung bumalik yung relationship ko sa Panginoon? Through prayer. Mas mainam. Di ba sabi niyo, mas mainam na nagtago. Pero mas importante yung relationship mo sa Diyos at relationship mo sa tao. At let God lead. Kasi parang ang hirap dun sa naging sitwasyon na napagdaanan ko po talaga. Sobrang hirap nung napasok ko. Pero alam nyo, through the grace of God, I will be free. And alam niyo po yun, through prayer lang po talaga. And let the will of God will happen and everything. Hindi ko na po kailangan i-open. Kasi mas naina po yung relationship ang magibabaw. So, doon po yung lagi kong sinasabi yun. Lagi ko sinasabi yan. Psalms 51:10, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit and yung manalay spirit. And lagi ko pong ina-assess yung sarili ko. Sabi nga sa women's, parang ako wala akong pinagdadaanan. Pero alam niyo po yun, kapag po kasi yung life verse ko po kasi natin, if God, nung nagtatrabaho ko, if God is with us, who can be against us? Doon ko nararanasan ang maraming mga kasama sa trabaho na nakakaaway ko. Nung sumunod naman po, Lord, let me be the light of John 8:12. If anyone is in Christ is Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk with darkness, but will have the light of life. Ang hirap po pala noon. Kasi wala kang, yun yung standing verse mo eh. Kahit andap ka na, kailangan mo magtiwagay kasi yun yung pinanghawakan mo or life verse mo. Kaya nga sabi ko, Lord, ano naman pong life verse ang gusto mo na huwag naman po masyadong mahirap. So, Live version, nandiyan talaga. kaya po mas mainam po, ma-maintain po natin yung prayer life po natin at dependent po natin sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, maganda yun. Yung prayer life, isa yan sa pinakamatibay at magandang paraan to bring back closer yung ating relationship, especially in communion with God. Ano yan eh, wala yung pinagkaiba sa physical or normal life natin. Pag lagi mong kasama at lagi mong nakakausap, lalo kayo nagiging mas kaibigan. Diba? Pero pag hindi mo siya dinadalaw, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita, para kayo magkaaway. No? Kahit nga nagkikita na kayo, nagkakatabi kayo, pero hindi naman kayo nag-uusap. Diba? So para hindi rin kayo, diba? Close na relationship. Parang gano'n. So point number 2 natin, effects of sin, enmity between man and himself. So dito po sabi gano'n, sa Romans chapter 7, 2 verses, I see in my body a different principle waging war with the law in my mind and making me a prisoner of the law of sin that exists in my body. What a wretched man I am, who will rescue me from this body that is infected by death. Maganda itong illustration na yung dahil sa kasalanan, kahit ikaw, naiinis ka sa sarili mo. Di ba? Anong klaseng tao ako? Bakit ako nagkakasala? Bakit ko nagagawa ito? Bakit hindi ako magbago? Di ba? Parang ano yun eh. Di ba? Yung enmity, kahit sa sarili mo, yun yung bunga ng kasalanan. Di ba? Kaya, nakakaramdam tayo ng ganito pag nagkakasala tayo. Pakibasa natin ito, Galatians 5:16-17. Ano kaya na? Sister Atikas Merian. Galatians 5:16-17. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh.
For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Yan. So, maganda lang pinapaliwanag niya yung contradiction talaga. Yung dati mong buhay, dati mong layaw, dati gusto ng katawan mo, nakikipagdigma siya. Bakit? Kasi yung Holy Spirit, binigyan ka na niya ng bagong buhay. Gusto ng Panginoon baguhin tayo. Kaya, we have to obey the Holy Spirit in us, no? Now, may tanong tayo. Can anyone testify about how you overcome that kind of struggle in your spiritual life, fighting against some sin? Siguro, merong, ano yung mga, kahit isa lang na struggle nyo, na katulad niya, nagagalit kayo sa sarili nyo, bakit nyo pa rin nagagawa, pero in the end, na-overcome nyo yung struggle na yan. Yan. Sino gustong mag-testify yung naging struggle? Walang Sir Kai. Ako, ang tagal ko siyang pinaglabanan actually yung bitterness yan. From bitterness to betterness. Yeah. Okay yan. So, nagkaroon ko na isang situation sa isang tao and I was hurt, I was betrayed. So talagang dinasuklaman ko yung tao yun. At ang dami na bitterness, si envy, lahat ng yun, di ba, gawa ng laman. But then, I would say, the journey has been difficult and 4 years ko talaga yun na binakaw sa Lord. Yung nakikita mo yung kapatid na yun, pero bitter na bitter ka. Deep in your core, you hated that brethren so much. Pero by God's grace, yung even during the COVID times na gusto mong sumigaw pero hindi ka makasigaw kasi may mga roommates ka, I would just go up to the rooftop na binigay sa akin ng Lord. I would just sing and cry and just pour out my heart's emotions so to God. So ganun po siya and it went through 4 years na paulit-ulit po yung sinurrender ko talaga sa Lord na hindi ko po kaya tanggalin yung emotions na yun. And I would have ruined that person's life if I would have gossiped about that person. Pero praise God, kasi pinreserve ng Lord yung relationship na yun na bilang isang Kristiyano na gusto ko na ang tao yun ay maging matagumpay pa rin sa kanyang faith. And dinil din ng Lord yung bitterness ko towards that person. And praise God, through prayer and fasting, talagang napaka-importante po ng fasting. Ganun ko po na pagtagumpayan. At praise God na ngayon po, sabi ko po, yung relationship na yun was betterness na towards betterness na talaga. Wala nang bitterness. Yan, praise God. Yan, thank you very much. Minsan pag galit na galit ka sa isang tao, sabi nga gano'n, isipin mo kaya kung ang tao ito ay mamamatay na. Ano, 1 week time, mamamatay na siya. At meron kang chance na patawarin yung tao ngayon. Patawarin mo ba? Diba? Kasi minsan yung point of view natin, galit na, yung emotion na yun eh. Pero pag ganibang na ganun yung situation na life and death, hindi mo ba kayang patawarin yung tao yun, lalo kung iniisip mo, he might or she might go to hell. Diba? At kailangan lang niya ng forgiveness. Parang gano'n. O, bigyan mo siya ng forgiveness na gano'n. So, maganda yung experience na makita rin natin yung sarili natin, katulad ng ganyan, dumadaan din tayo na may mga ginagawa tayo o nagawa tayong kasalanan na ayaw talaga natin. Ibig sabihin, kahit tayo sa sarili natin, naging biktima rin tayo. Uy, hindi ka rin ito kasama. Naging biktima rin tayo. So in short, we always look at other person as well. Baka biktima lang din siya ni Satan. Diba? Tapos ayaw natin siyang patawarin. Diba? Kumaga, hindi dapat natin tignan siya na
ang kaaway talaga natin yung tao. Kaya sinasabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood. Diba? Kasi yung point of view na ang kaaway natin ay si Satan, hindi yung taong yun, siguro magbubukas ng konting door yun para i-allow mo yung forgiveness. At maisip natin, siya ay biktima lang. Tayo ay biktima lang din na pwedeng magkasala. Diba? Yan, point number 3 natin, effects of sin. Enmity between man and fellow man. Sabi ng Titus chapter 3, we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. So ibig sabihin, ang isang bunga ng kasalanan o effect ay nagiging galit ka sa kapwa mo. Diba? Nagiging, sabihin na natin, kaaway mo yung parang mundo. Diba? May taong ganyan. Basahin natin itong example, Genesis chapter 4. Kanina tayo? Sister... Ay, Brother Gab, sorry. Genesis 4, 7 and 8. Genesis chapter 4, verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, it is a hurting your Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Verse 8, now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So ito yung isang example na enmity between man and fellow man. Kasi si Cain, kapatid niya pa yun eh. Si Abel. Pero mo yung galit na yun, kahit na kapatid na, pinatay niya pa rin. Diba? Dahil sa kasalanan, yung effect ng kasalanan. Kaya, makikita natin, minsan, yung pagkakasala, nanganganak siya. Diba? So, nagkasala si Cain, pinatay niya yung kapatid niya, nanganak pa yung panibagong kasalanan. Diba? So, yun yung sinasabi na enmity between man and fellow man. Now, may question tayo. Can anyone share an experience of fighting against another person? And now, how do you see yourself? Ibig sabihin nito, sino yung mag-share na naka-encounter talaga siya, na nakipag-away siya? Even physical. Ngayon, Christian ka na. Paano mo siya tinitignan yung sarili mo ngayon? Na ganun ka dati, nakipag-away ka, nakipagsunto ka, nakipagsabunutan ka. Saan kayo naisip mo, Christian ka? Sister Labi, sino naka-away mo? Ito yung goodness ng Panginoon sa buhay ko. Ako po talagang gulong talaga ako na galit ako tatay ko. Kasi nakikita ko kung paano nasaktan yung mama ko before. Dumating sa point before, makakalimutan niya, tinutukan ko siya ng kutsilyo kasi sobrang nakita ko kung paano nasaktan yung mother ko. Tapos sobrang, ano naman, parang grabe talaga yung Christian na po kami ng pero yung papa ko, hindi po talaga namin siya nasama sa church before. Tapos galit na galit ako sa kanya na to the point na gusto ko na siyang patayin ng time na yun. Tapos after that incident, sobrang as in talagang na-conflict talaga ako and sabi ko, Lord, I'm so sorry. Talagang hindi ko talaga kayang makita na sinasaktan niya yung mama ko. Tapos yun po. Pero praise God kasi po today, sobrang okay po yung relationship ko sa papa ko and yun po yung unang dinila sa akin ng Panginoon ng impression ko, talaga yung forgiveness ko sa tatay ko. Kasi sinasaktan niya, hindi lang si mama, pero kami din. Talagang lumaki talaga ako na sinasaktan ako ng tatay ko. So, yun, sobrang salamat sa Panginoon kasi ni-restore ni Lord yung before, naalala ko before parang nagkapabarangayan na ganyan. Tapos tumutawa ako kasi yung pinalayas na yung papa ko. Parang meron akong inisyo dati na bawal siyang lumapit sa amin ng ganito, ganyan. Tapos, I remember college ako noon, restraining order. Tapos po nung college ako, tumawag yung mama ko, sabi nila, pati kayo ako ng ganyan. Galit na galit ako sa nanay ko. Sabi ko, bakit mo sabi na balik? Parang ganyan. Pero, yan sabi ng mother ko sa akin, kapag nagkakaroon family will
understand. And I praise God. I praise God na pinaglaban ng mama ko yung relationship nila. Sobrang parang nakita ko po yung mama ko, talagang model ko siya kung paano niya pinag-pray talaga yung papa ko. Talagang iba talaga yung parang model ko talaga na kung paano nilaban yung families po namin. And today, talagang salamat sa Panginoon kasi sinave niya yung family po namin na magkaroon kami ng broken family. Today po sobrang nire-respect ko po yung papa ko. I care for him, I love him, and I praise God po kasi ang Lord po ang nagbago sa puso. Amen. Talapan natin ang Panginoon. So, napagandang example yun, no, na kung nagkataon, siyempre, baka nakakulong ka na ngayon, sister. Hindi mo alam yung magagawa ng Panginoon, di ba? Katulad nun, yung parang mismo, no chance na yung tao ito na magbabago. Pero makita mo, walang imposible sa God, di ba? Walang imposible sa Kanya, praise the Lord. Point number 4, enmity between man and creation. Dito, lagi natin itong nababasa Genesis 3:15. Sabi dito, I will make you and the woman hate each other. So, nung nagkasala si Eva at si Adan, ang ginawa ng Diyos, pinaghiwalay din sila ni Satan. Di ba? Kasi pinag-away din sila. Di mo, I will make you, si Satan, and the woman hate each other. Kala nila magkakampi sila, di ba? Pero pinag-away din sila. Her offspring and yours will always be enemies. Her offspring will crush your head, and you will bite her offspring heel. Si Jesus Christ yun, di ba? Yung offspring ng babae. Yung bunga nun, in the end, ay si Jesus Christ. So, ano yung meaning niya nito? Ito yung summary. God places enmity between Satan and humanity. Ibig sabihin, hindi talaga tayo dapat nakikipagkampihan kay Satan. Dahil alam ng Diyos, walang ikabubuti sa atin yun. Diba? Hindi dapat. God places enmity. God places enmity between Satan offspring and God's spring. Nagsimula yan, siyempre, kay Jesus Christ. Pero tayo mga Christian, kasama na tayo dyan. God's offspring. Ibig sabihin, talagang kaaway natin si Satan, hindi natin pwede maging kakampi. Kaya dapat nagpe-pray tayo lagi na nire-rebuke natin siya. Di ba? Kinakasaw natin siya. Hindi tayo nakikipag sabihin na natin, pag may mga temptation, may mga influence, si Satan, may mga lies, may mga deception, we do not entertain. No, we do not entertain. Point number 3, Jesus would destroy Satan and bring salvation after being wounded by him. So, in short, kahit na si Jesus Christ, siyempre, nakipag-battle dyan siya nung sa krus ng Calvary, pero napagtagumpayan niya. Napagtagumpayan niya yung death, nabuhay siya uli, at na-overcome niya yung kasalanan na binayaran niya sa krus ng Calvario. Yun po yung victory na binibigay sa atin. Pakibasa natin ito, Genesis chapter 9, 5 to 6. Ngayon na lang tayo. Step mo na. Tapos na ba? Step mo na. Yan. Yan. Genesis chapter 9, verses 5 to 6. And for your lifeblood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal and from each human being too. I will demand an accounting for the life of another human being. Whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind. So, ito yung pinapaliwanag din dyan, yung enmity between man and creation. Kahit sa animal, di ba? Noon kasi, nasabi, eye for an eye, tooth for a tooth. Pag pinatay mo, papatayin ka rin. Parang gano'n. Curse kasi yun ang sin eh. Diba? Yun yung nangyari. So, in your idea, do you think the worsening world physical environment
pollution and climate change are just results of man's sinfulness? Sino yung gusto sumagot? Yung mga nakikita natin sa ngayon, sa physical world, maging yung mga pollution, di ba? Yung mga climate change, yung nature, sobrang pagbaha, yung earthquake, maraming laging namamatay, di ba? Even wars, sabi gano'n. Ito kaya ay produkto rin ng kasalanan. Yun ang gusto sumagot. Effective ba siya ng sin? Sa tingin nyo? Sino gusto sumagot? Sir Mavi, thank you very much. Sir Mavi. Wars and world conflict are as results of man's sinfulness. Yes po. 90% yes po. Kasi 90%. Kasi yun nga po, katulad ng nangyaring baha sa Pilipinas ngayon, hindi po ba result yun ng mga pagtutol ng mga puno, then wala na kasing makapitan sa mga bundok. So mostly, katulad yan sa mga bulbul-bukin, sa Baguio, sa Benguet, madalas po ang landslide. So, and I think. Diba? Tama na yung mga sagot nyo. Hindi, tama yan. Kasi, totoo yun, yung ginagawa ng tao, nape-permission niya yung nature. At yung nature na yan, na create ng God, para gamitin niya ng tama. Diba? Yan, my God. Sa akin walang percentage. Kasi ang sagot ko ay yes and no. Pero dahil yung topic ay effects of sin, so yes. Pero may sagot din ako ng no na point. Pero yung sa una, yes. Effect siya hintay kayo. Effect siya yes because syempre we are ruining the creation of God. Kahit ano pa yan, kahit itatapon, gumagamit yan ng plastic, ganyan. Pero yung effects nun sa nature, you're still destroying the creation of God. So that's already a sin. No naman dahil there are some, yung mga namumuno sa earth, which is, siguro masabi natin hindi naman lahat Christian, pero they have plans for the destruction, diba? Tulad ng mga nag-World War before. And now, why are we using nuclear as a weapon? Why are we doing mga proxy wars? So may ano rin yung mga non-Christians or yung mga ginagamit ni Satan dito sa earth to give way sa Antichrist. So kasi hindi naman ang plan is for the destruction din, para talagang totally ma-fulfill yung plan ng Panginoon. So yun. And gusto ko lang yan, no, isa dito yung point, since Olympics week or 2 weeks. So kung napanood yung opening ng Olympics, ang symbolism nila is very Antichrist. Dahil merong white horse with a knife. So it represents talaga yung kung ano yung nasa Revelation. And then going back din naman, like 2016, 2012, talagang kung naalala niyo yung 2012 London, doon nila nilay yung mask, yung COVID. Parang inintroduce nila yun. So this time daw, ang inintroduce nilang message is yung famine, ganyan. So we don't know kung ano yung kaya nilang gawin in the next few years. Pero it doesn't mean na tayong Christians lang yung may action doon. But they, yung mga nagpapagamit or ginagamit ng kaaway is talagang gumagalaw doon. So, thank you very much. So, katulad nung point number 4, enmity between man and creation, maraming ginagawa yung tao na dahil sa kasalanan niya at ginagawa niya na ito ay labag sa will ng God, yung curse katulad kay Adan, kinurse ng God yung ground para mahirapan siya.
mabuhay. Parang ganun din yun sa panahon natin. Yung curse na yun, nag-flow siya tuloy-tuloy. Kaya sinasabi yung mundo, pasama siya ng pasama. At saka yung sabihin na natin, yung death of destruction sa kinikreate ng technology, halimbawa. Ngayon yung nuclear, kahit yung isang bansa, isang sabog lang ng nuclear, patay lahat yun sa isang bansa na yun. So, makikita natin yung effect ng sin ay napakalaki, no, sa nature, no, na dahil sa gawa rin ng tao, dahil sa kasalanan. In conclusion, sabi nito, God wanted to restore the disgrace of sinful man. Kung babalik tayo dun sa plano ng God, from creation, sabi niya, di ba, verse 26, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. So, sa simula pa lang, ang plano ng Diyos, kawangis niya yung tao, at siya yung mag-rule. Pero dahil sa kasalanan, yung wangis na yun na binigay ng Diyos sa kanya, naging disgrace. Kahiya-hiya sa Lord. Diba? Kasi naging rebellion yun eh. Rebellion sa God. Kaya yung dominion ay nawala rin sa tao. Nakuha yun ni Satan. Ngayon, ano yung ginawa ni Jesus Christ? Gusto niyang i-restore uli lahat yun. Gusto niyang i-restore. Kaya God wanted to restore the disgrace of sinful man. Kaya sa atin bilang mga Christian, mas naiintindihan natin ngayon ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Calvary para mapagtagumpayan natin yung naputol na relasyon, yung gawa ng power ng sin, diba? Tsaka yung disgrace na nangyari dahil sa kasalanan ng tao. Nire-restore uli sa atin yon ni Jesus Christ. So basahin natin itong prayer time. Let us ask forgiveness for all the sinful acts, evil desires, and all sinful life, but God will repent everything in us. Let us pray that God will restore His good plans in our lives, giving glory to His name.